makauwi sa bugbugan? Kasi si Bel may boyfriend. Nakisali. Akala niya pinagtutulungan namin ni Tali si Bel. Kaya yun, nagsuntukan kami. Anak, sorry ha. Kasalanan ko kung bakit nangyari to eh. Nay, bakit po kayo nagsasorry? Ako yung pumasok sa problema na to. Nandisappoint ko na naman kayo. Hindi anak. Ako ang may kasalanan. Kasi kung hindi ko kinonsinti si Tali sa pagpapanggap niya, o di sana hindi nangyari to. Alam mo, kaibigan ko si Rosel, nahahalata ako kasi na iba yung trato niya kay Tyrone saka sa'yo. Bakit? Ano bang alam mo, ha? Wala akong alam, pero syempre nauobserba ko lang. Parang mas close kasi si Tyrone saka si Rosel. Parang nga mas paborito ni Rosel si Tyrone eh. Ano, tama ba ako? Ganyan naman talaga si nanay eh. Bata pa lang may Tyrone, siya na talaga yung paborito niya. Siya naman talaga yung parang anak niya kaysa sa akin eh. Oh, see? Pero wala ka pa rin karapatan para makialam, okay? Hindi ko kailangan ng tulong mo, hindi kita kailangan ngayon. Kaya please, umalis ka na, please! Leave me alone! Okay. Okay. Pakialamera ka rin eh. Okay, aalis na ako, pero basta pag kailangan mo ko, nandito lang ako, ha? Madam, Anong nangyari kay Tyrone? Bakit hindi siya makakapasok sa akin? Madam, pinagpahinga ko po muna si Tyrone kasi masama po yung pakiramdam niya. Pero okay na siya, ha? Paano kaya ito? May mahalagang bagay pa man din akong iuutos sa kanya. Madam, kung mapagkakatiwalaan niyo po ako, pwedeng ako na lang po ang gagawa. Ano po ba yon? Ano pa nga bang choice ko? Visit? Ay, eto. Dalhin mo to sa taong kasosyo ko. Ay, sige po. Sino po ba yung imimit ko? Yung secretary niya, si Angelo Batacan. Eto. Te-text ko na lang sa'yo yung address, ha? Ay, sige po, madam. Makakaasa po kayo. Sige po, mauna na po ako. Saan ka na naman ba pupuntahan? Well, kamiti ko yung assistant ng bagong investor natin. Really? Akala ko ba yung secretary mo na lang makikipag-meeting ka? Tumawag si Angelo. Sabi niya nasa emergency daw siya. Kaya no choice. Ako mismo ang pupunta ron. Nagpapadalas yata yung mga meetings mo. Baka iba na yan, ha? Ano ka ba? Binatil yung assistant ng bago nating investor. Para ko nga anak yun eh. Paano? I have to go. Baka malita ko eh. Sige. Ingat ka. Malo. Sundan mo nga yung Sir Chris mo. Alamin mo kung sino talaga imimit niya, ha? Sige na, sige na. Nang mawala naman ang pagdududa ko. Opo. Madam Jacinta, nandito na po ako. Napaaga lang po yung dating ko. Ay, opo, wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa lahat po ng bili ninyo sa akin. I-update ko na lang po kayo. Sige po, salamat po. Rosel? Rosel, anong ginagawa mo rito?
Malu? Anong balita dyan? Ma'am? Nasundan mo ba ang Sir Chris mo? Opo, ma'am. Oh, so ano nga? Sino kinatagpo niya? Ma'am? Magsalita ka. Meron lang kasi akong imi-meet dito. Inutusan ako ng amo ko. Do you mind kung pwede ko malaman kung sino yung amo mo? Si Madam Jacinta. Ibig sabihin ako yung ka-meeting mo today. Kasi si Madam Jacinta ang ka-venture ko sa negosyo ko. Talaga? Gano'ng katagal na? May mga ilang linggo na rin. Akala ko ba yung sekretarya mo yung imi-meet ko dito? Nagkaroon ng emergency kaya ako nagpunta rito. At ikaw, bakit ikaw yung nandito? Normally si Tyrone nga kausap ko eh. Kilala mo si Tyrone? Oo naman. Ilang beses na kami nagkita. Talaga ba, ate? Talagang pinasundan mo pa talaga si kuya? Ewan ko ba? Hindi mawala-wala yung pagdududa ko dyan sa kuya mo eh. Sino naman ang iniisip mo nakikitain niya? Aaminin ko na sa'yo, Nika. Pero for some reason, pinagseselosan ko pa rin si Rosel. Si Rosel? O akala ko ba nag-asawa na siya? I know. Pero still, hindi ako mapakali. It's like, my instincts are telling me na meron pa rin silang connection sa isa't isa. Sa totoo lang, nasanay na nga ako kay Tyrone eh. Dahil siya lagi ka-business meeting ko. Ang ibig mong sabihin, madalas kayong magkita ni Tyrone? Oo, bakit? Wala naman. Hindi ko lang kasi alam na inuutusan pala siya ni Madam Jacinta. Alam mo, malaki kasi tiwala ni Madam Jacinta sa kanya. At pakiramdam ko nga, tinetrain ni Madam Jacinta si Tyrone para maging magaling na negosyante. Sa bagay, hindi naman nakapagtataka. Dahil ako bilib doon sa batang yun. Mabait, magalang, honest, at magkang yung pakiramdam ko sa kanya.